Ito po mga kaibigan, ang pagkain ni Darna. Magmumukbang po ako. Meron po tayong pinakurat, meron din po tayong laing, meron po tayong steam na talbos ng kamote, at meron po tayong ginataan na santol, at meron tayong garlic rice, at dalawang sunny side up na itlog. Excited na po akong kainin ito kasi sobrang sarap po ito at ito yung dream ko talaga na pagkain. Kain po tayo. Ito po mga kaibigan, kain po tayo. Magkakamay lang po ako ngayon. Ayan. Welcome po sa mga followers ko. Sa mga nanonood po, panoorin niyo po si Darna kung paano kumain ng nakakamay. Kain po tayo mga kaibigan. Alam niyo po ba na first time ko tong ginawa na magmukbang. Sobrang sarap. Ayan. Ito yung talbos ng kamote. Ito po palang ginataang santol. Ito. Matagal ko na itong niluto. Nilagay ko lang po sa freezer. Yung iba para hindi masira. So, ngayon naisip ko, magmukbang ako ng maraming ulam. Harap. Ito pong tinapa. Kaya nakapagluto ako kasi wala yung asawa ko dito. Nasa conference siya sa Salt Lake City. At niluto ko po ito sa electric na lutuan sa labas ng bahay. Hindi po ako pwedeng magluto dito sa loob ng bahay kasi ayaw ng asawa ko yung amoy ng mga dried fish. Kaya, ayun, sa labas po ako nagluto. At mamaya po magluluto ako ng adobo para mawala yung amoy. Kasi kahit papano, may amoy pa rin dito sa loob ng bahay. Kaya, tatanggalin ko yung amoy at i-spray ako ng air freshener. Ayan, kain po tayo. Ito po talaga yung pagkain na hindi ako magsasawang kainin kahit araw-araw. Sobrang sarap. Ito po yung dream ko na kakainin araw-araw. Kaso hindi ko naman po pwedeng araw-arawin dito sa Amerika na gumawa nito. Kasi extra effort. Sa labas ka magluluto kahit malamig. Sabi ko nga sa asawa ko, niloloko ko siya. Sabi ko kung alam ko lang na hindi mo pala kaya yung amoy ng mga dried fish at iyon yung love na love kong kainin. Sana gumawa tayo ng written agreement nung bago tayo nagpakasal. Para may karapatan ako magluto anytime na kainin ko. Hindi ko kasi alam eh. So, yung mga nagbabalak po na single dyan na mag-asawa ng American, gumawa po kayo ng written agreement na magluluto ako pag mag-asawa na tayo ng dried fish na hindi mo ako pagbabawalan. Sarap. Tigko konti lang po yung portion ng nilagay kong ulam kasi hindi ko po kayang kumain ng marami. Parang sasabog po yung tiyan ko pag kumain ako ng marami. Kaya konti-konti lang. Hindi ko nga po alam kung mauubos ko to eh. Pero at least nag-try po ako na magmukbang para po sa inyo.
Mm. Sarap. May kakwento po ako sa inyo mga kaibigan. Nung maliit pa po ako, dun sa lugar na kung saan ako lumaki, meron kaming kapitbahay na mayaman, si Cha Nuning. Yung auntie ko, laging sinasabi niya na, tingnan mo yung kapitbahay natin, ang yaman-yaman nila pero ang ulam nila laging tuyo. Kasi syempre pag nagluluto ka po ng tuyo, di ba nangangamoy? So naamoy lagi nung auntie ko yung amoy ng luto nila. Ang yaman-yaman, kaya siguro yan mayaman kasi tuyo lagi ang inuulam. Samantalang yung auntie ko, halos laging karne, isda ang ulam nila. Pero hindi naman ganun kayaman yung auntie ko, sakto lang. Tapos, sabi ko nga, oo nga ano. Sabi ko, siguro yun ang sekreto nila, kaya sila yumaman kasi laging tuyo ang ulam. Tapos ngayon po, na matanda na ako, ngayon ko na-realize na pag tumanda ka na pala, hahanap-hanapin mo yung mga ganitong ulam, yung mga ganitong pagkain na natural, masarap, kesa doon sa mga karne. Parang magsasawa ka dun eh. Dito hindi mo to pagsasawaan eh. Yung itong ganitong ulam. Para lang sa sarili kong opinion yun. Ito talaga yung ulam na hinahanap-hanap ko. Yung ginisang sardinas, tuyo, tinapa, pritong itlog, mga ano lang, nilagang talbos ng kamote, ganon. Ito talaga yung natural na masarap. So ngayon po, naiintindihan ko na kung bakit ganun yung kapitbahay namin na mayaman noon. Kasi hahanap-hanapin mo talaga yung ganitong pagkain. Magsasawa ka dun sa mga karne at yung mga hotdog, yung mga mamahaling pagkain. Hindi yun hindi yun masarap. Promise, hindi yun masarap. Ito ang pinakamasarap. Ito talaga ang the best. Hindi mo to pagsasawaan. At ako po talagang dito sa Amerika, kahit mahal, bumibili ako ng mga tuyo, tinapa, kahit mahal. Kahit ito nga pong talbos ng kamote, ang isang balot po nito nasa $4 or $5. Pero dahil gusto ko siya, bumibili ako kahit mahal. Naalala ko po noon, may tanim kami nito. Pag gusto namin kumain, pipitas lang kami sa likod bahay. At yung lola ko po, green thumb siya. Ang dami niyang tanim ng mga gulay, kung ano-anong gulay. At namana ko po siguro yung pagiging green thumb ng lola ko. Kasi ako po, mahilig din ako magtanim. At kahit anong itanim ko, talagang tumutubo. Ay nako, talaga naman. Ang diet ni Darna. Pero okay lang. Minsan lang naman ako magmukbang eh. First time. First time na magmukbang. Sobrang sarap. Mag-isa lang po ako dito sa bahay kasi yung dalawa kong anak nasa school. Tapos yung asawa ko wala. To my American friends, forgive me for eating with my hands because in the Philippines, this is how we eat naturally with our hands.
Yeah. So when we eat with our hands, it makes the food more delicious. um, Alam nyo po, yung mga American, parang na dudumihan sila pag nakakakita sila ng kumakain gamit ang kamay. Ayaw nila ng ganyan. Yung asawa ko ayaw niya na kumakain ako gamit ang kamay ko. Parang nandidiri siya. Sabi ko nga sa kanya minsan, di mangdiri ka sa akin. Sabi ko sa kanya, ito ang kultura namin. Kaya, masanay ka na. Sobrang sarap talaga. Tingnan nyo po, ubos na yung kanin ko. Yung ulam ko marami pa. So this month po, pupunta kami ng Canada. May dalawa akong kapatid doon. At plano naming magmukbang at i-video. Sabi nila magluto daw ako ng mga pagkain niluluto ko doon sa Canada. Yung iba pong mga ingredients dadalhin ko na kasi baka wala sila. Kaya excited po akong may kasama na akong magmukbang. Hindi lang ako. Sarap talaga. Yung talbos ng kamuti, napaka crunchy niya. Sobrang sarap. Shoutout po pala kay Norlin. Kay Norlin po pala galing itong tinapa. In-order ko po ito sa kanya, 10 kilo. Sobrang sarap. At malasang malasa. Dala pa po ito ng kapatid ko. Yung pumunta siya ng Canada. Sabi ko, dalhan niya ako ng mga Filipino food. At yung pong mga ginagamit ko dito sa pagluto, dala pa po yun ng kapatid ko. Kahit po itong santol. So Norlin, maraming salamat sa tinapa. Talagang 3 years supply ko to. So, hindi ko kaagad ito mauubos kasi tumitiempo ako lagi na wala yung asawa ko pag ako nagluluto. Kumusta po pala kayo mga kaibigan? Baka po sa mga susunod na araw o linggo, bihira nyo lang po akong mapanood kasi hindi ko pa po alam kung kailan ako i-schedule ng surgery ng doktor ko sa balikat ko. At hindi ko po alam kung gaano katagal yung recovery. Baka walang liguan ito ng 2 linggo. Kasi syempre pag maliligo ka, tatanggalin mo yung damit mo. Di ba baho na tayo? Bahala na si Batman. Yung natatawa ako dun sa may kaibigan po akong Pilipina. Makinig po kayo. Nakakatawa po ito. Yung asawa niya po may disability. Ang disability ng asawa niya, walang pang-amoy. Di ba minsan tayo walang pandinig? Siya po, yung asawa niya, walang pang-amoy. Sabi niya sa akin, nako Ate Daisy, yung asawa ko, kahit 5 araw akong maligo, walang reklamo. Sabi ko, ang swerte mo naman. Tapos sabi niya, nagluluto ako ng mga dried fish sa loob lang ng bahay. Walang reklamo kasi nga hindi niya naaamoy. Sabi ko, ang swerte mo. Sabi ko, yung asawa ko ang lakas ng pang-amoy. 10 milya pa ang layo niya. Hindi pumapasok sa loob ng bahay. Amoy niya na kung nagluto ako ng isda or ng dried fish. Ang lakas ng pang-amoy ng asawa ko. Sabi ko, parang aso.
Eh, yung asawa niya, military intelligence. Sabi ko, ay, kawawa naman yung asawa mo. Sabi niya, bakit? Di, hindi naaamoy ng asawa mo yung kalaban. Kasi walang pangamoy. Tawanan talaga kami ng tawanan. Sabi niya, oo nga. Ay, nako, pero alam mo yung kaibigan ko na yun, sobrang love na love ko yun, saka yung asawa niya. Sobrang bait. Sobrang bait nila. Yun po, nakakatawa lang yung kwento kasi hindi ko alam na meron din palang gano'n na tao na ipinanganak na hindi nakakaamoy, walang pang-amoy. 'Di ba yung five senses, yung sight, hearing, tas yung smell, tas yung touch or feeling. So, meron palang gano'n. Pero sabi ko, sana gano'n yung asawa ko, walang pang-amoy. Kaya nabanggit ko lang po ito kasi nga isa-surgery ako, di ba? So, hindi ako maliligo ng ilang araw. Baka maamoy na ng asawa ko. Ang baho mo na. Nakakatuwa. So, ayan, nagkwentuhan na po tayo mga kaibigan. Hindi ko pa po ubos ito. Tatapusin ko po ito. At maraming salamat po sa panunood. At kung nagustuhan niyo po ang kaaliw-aliw na kwento ko, paki-share po at paki-like, paki-comment. At pa-heart na rin po. Maraming salamat po mga kaibigan. At ipagdasal niyo po si Darna. At abangan niyo po ang muling paglipad ni Darna. Bye-bye po. Pagkatapos po ng mukbang ni Darna, ito na lang ang natira. At tingnan niyo po yung isang kawaling garlic rice. Ayan na lang po ang natira. Kukunti na lang. Sobrang sarap. Talagang happy ako ngayon.